May tanong sa akin. Hello po, Boss Ray. Tanong ko lang po, kung ikaw po ay mahigit 3 buwan nang hindi nakabayad sa isang online lending platform or OLP, di po ba nire-report po nila yan sa credit history nung hindi nakapagbayad on time? Paano po ba kung tapos ng 3 buwan, nabayaran mo na po utang mo? Mawawala rin po ba ang name mo po sa credit history na yan? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin, naalamin po natin kung nakapagbayad na ba tayo, mawawala na po ba yung record dun sa OLA o kung saan man kayo nakahiram. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga po is, kung mahigit 3 buwan na kayong hindi nakakapagbayad, doon sa isang online lending platform, marireport ba, yung credit history nyo, At pagka nakabayad naman na kayo, mawawala rin po ba yung record nyo or yung pangalan niyo sa doon sa credit history na sinasabi po ninyo. Okay, ganito po 'yan, kasi ang ang official po na nagha-handle po niyan is ang Credit Information Corporation or yung CIC. Okay? Naitatag po ang Credit Information Corporation sa pamamagitan po nung KISA. Yung batas po na yun, kaya po tayo nagkaroon ng CIC. Ngayon po, actually, sa batas po na yan, required po lahat ng pautangan, na mag-register po sa CIC. Kaya lang, unfortunately, hindi po lahat talaga ng nagpapautang, registered dyan. Okay? Actually, for me, maganda yung nangyari na yun kasi kung yun yun, yung mga bugo katabusadong online lending apps, alam nyo na, may yan kaya kayo minsan nagkaka-record kasi hinaharas kayo, winawalang niya kayo. So kayo ngayon, para makaretaliate o makaganti sa kanila, hindi nyo binabayaran or tinatamad kayo ngayon bayaran. Okay? May mga ganun kasing dahilan. Kasi hindi naman yan makikita dun sa report na kaya hindi kayo nakapagbayad kasi hinaras kayo nung bugo katabusadong online lending apps. Pero the bitter truth po is, kailangan po talagang mag-register dyan. Kasi po, nandyan po yung credit history natin. Okay? Actually, ang nilalaman po niyan is yung ating mga social security number, TIN number, tsaka yung address po natin, pangalan, kung saan tayo nagtatrabaho, tsaka po kung yung mga kumpanya na nahiraman po natin. Yan po ang laman ng credit report po natin. Ngayon, ito yan. Kada buwan po dapat, every 30 days, dapat yung mga submitting entity ng CIC, dapat po yan is nagre-report po sa CIC. Para po, for example, may bagong update dun sa account nila, nakikita po dapat yun nung mga accessing entity. So, ulitin natin every 30 days po dapat, one cycle, dapat po yan nagsasubmit ng report sa CIC para po nababago yung report nyo sa credit report nyo. Okay? Yun po ang mandate po ng mandate po ng CIC yan. Ito po yan, basahin natin How often does the CIC credit report gets updated? In accordance with Rule 4.2 of the Implementing Rules and Regulation (IRR) of the Republic Act Number 9510,
Regular updates on their borrowers' credit data shall be submitted by the participating entities within 30 days from the time they are made available to them by their data subject or borrowers. So, maliwanag po, 30 days, every one cycle po dapat nababago yan. For example po, ang term niya is 1 year. Okay, so every month yun, dapat may report yun. Magbayad o hindi yun, dapat every month nagre-report yan. Okay, so dun po sa tanong kasi ninyo, no, kung nakabayad ba, dapat magre-reflect, mawawala. Hindi po siya mabubura. Okay? Ang mangyayari po doon, ma-update siya na wala na kayong utang doon, no, sa nahiraman po ninyo. Okay. But unfortunately, ito po sasabihin ko sa inyo, dahil marami nga po, no, nabugo katabusadong online lending apps, no, na pagka nagbayad kayo, hindi nila kine-credit yun. No? Kahit nakapagbayad kayo ng buo, naniningil pa rin sila, di po ba? So meaning, hindi ho na-update, di po ba, yung inyong credit record na bago. Okay? Kasi dapat doon sa credit record po ninyo, credit history niyo, nababago yun kasi nagbayad na kayo eh. Di po ba? Kasi napakaliwanag po yan sa batas po natin na pag nakabayad kayo ng buo, okay, dapat i-update na po nila, no, yung inyong credit history. Para po yung accessing entities, no, nakikita na, ay, okay, maganda nito, nakabayad na to. Kasi hindi naman lang hudong kayo sa oras na yung nangihiram eh. Di po ba? Marami pa rin kayo nahihiraman. Tsaka in the event kasi na manghiram kayo sa ibang mga lending, financing, or banks, makikita po na okay, tapos na. Now, eto po, no? Paano kung meron kayong let's say, tawag dito, may error, no? Meron kayong dispute dun sa credit report po ninyo. Okay. So, ganito po ang gawin ninyo, ha? Sabi, kasi how can I report erroneous data from my CIC credit report? You may file a dispute online through CIC online dispute resolution process or ODRP. Okay? To file any erroneous data found on your CIC credit report, click online dispute on the CIC website. Okay, so pupunta ho kayo sa website ng CIC tapos i-click nyo raw po yung online dispute. Okay? Ngayon, syempre, bago kayo makapag-dispute, kailangan malaman nyo muna yung inyong credit report. So, i-type nyo lang po doon sa Google, no, yung Credit Information Corporation, lalabas po siya, no? May makikita po kayong credit report. Click nyo lang yon. Basahin nyo doon kung paano kayo makakapanghingi ng credit report. May bayad po siya, mahigit po siyang 200, parang nasa 230 something po. May bayad siya. Ngayon, kung pagka nabayaran nyo na siya, i-email po sa inyo yun kasi manghihingi sa inyo ng ng email address kung saan ipapadala yung credit report. Ngayon, pagka nabasa po ninyo na hindi in-update, no, yung inyong credit report, maggawa na kayo ng dispute, no? Ipakita nyo po, no, sa CIC na binayaran nyo na siya para po ma-flag nila, no, yung lending na yon, or in our case itong bugo katabusadong online lending apps na to, no, na i-update yung inyong credit report. Kasi po hindi mawawala yun doon, no, kasi obligasyon po, no, ng lahat ng submitting entity sa CIC na i-update yung inyong credit report. Okay? Nakasaad po yan. Nakita, di ba? Binasa po natin, di ba? Nakasaad po yan dun sa Rule 4.2, no, sa IRR po ng Republic Act number 9510 or yung KISA. Okay? So, maliwanag siya na obligasyon po, no, nung lending, financing, bangko, o in our case, OLA, na i-update po lagi yan. Every 30 days. So, meaning po, no, kung kayo po'y nakabayad na, so dapat yon magre-reflect doon after 30 days, no, isang cycle na nakabayad na kayo. So updated na dapat yung credit record nyo. Dapat wala nang nakikita na nakalagay doon na wala kayong binayad. Okay po? Kaya lang ako sasabihin ko sa inyo, ulitin natin. Kahit po yan nabayad, di ba naaalala nyo po, pag nagbayad kayo ng partial,
O, saan napupunta po? Sa interest, di ba? So instead ho na nababawasan yung utang nyo, walang nangyayari. Di po ba? Tapos may mga experience din po, no? Akong nababasa na kino-comment po sa atin, no, na binayaran nila ng buo, ayun, nangaharas pa rin. Di po ba? Ako rin naman, no, sinasabi ko sa inyo, no, na ihanda nyo po yung sarili ninyo kasi nga, itong mga bugok na to, talagang patuloy ang panghaharas kahit na bayaran nyo na. Kaya nga sabi ko siya, itabi nyo yung proof of payment po ninyo. No, para pag dumating po yung panahon na kailanganin nyo siya, may i-present nyo siya. Yan, pwede nyo siyang i-present sa CIC. Kasi po, pag gumawa kayo ng dispute, ifa-flag nyan, no, yung bugo katabusadong online lending apps na yon para i-update po yung inyong credit report. No? Kasi maipapakita nyo sa CIC na ayan, bayad ako. O, hindi nila po pwede itanggi yun. Kailangan nilang i-update yun. No? Obligasyon ho nila yun na i-update. No? Lahat po ng pautangan and even telecommunication companies, no? Kailangan i-update po nila yun pagka may nangyari within 30 days. Regardless po yan kung gumalaw o hindi, dapat magpadala ho sila. Okay, ng report. Obligasyon po yan ng lahat ng pautangan and even telecommunication companies. Alam ko, pati po insurance yata nagsasubmit. Hindi ko lang sure. Pero, ang sure po ako, lahat po ng pautangan dapat is miyembro ng CIC. Kaya lang unfortunately, hindi naman na-implement kagad kasi yan, no, na maging miyembro lahat, no, yung mga pautangan. Pero I believe naman po na ginagawa naman po lahat, no, ng pamunuan po ng CIC, no, na lahat po, no, ng mga nagpapautang ay maging miyembro nila kasi importante po 'yan, no, na makikita po ng mga miyembro yung record po kasi kahit papaano, no, matatansya at malalaman nila, no, kung talaga bang po pwedeng pahiramin yung kliyente. 'Di ba? Yung nanghihiram. Yun ho ang maganda diyan eh. Kaya lang yung iba ho kasi nga na hindi sinusunod yung patakaran po ng CIC kaya nagkakaganyan. Kaya po kung ako sa inyo, kung may dispute, basta ho i-type nyo lang sa Google 'yan. Credit Information Corporation. Lalabas naman ho doon eh. Ano po? Doon po sa sa nagpadala po nung mensahe, manghingi ho muna kayo ng credit report. Ngayon, check nyo kung in-update ba nung OLA po ninyo yung inyong payment. Ngayon kung hindi, tsaka kayo ho mag-request ng dispute sa CIC. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.